God said, "And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather fear him who can destroy both soul and body in hell." Hallelujah, hallelujah. Katulad ng post ko sa wall ko, brothers and sisters, sabi ko doon na huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan pero hindi ang kaluluwa. Bagkos matakot tayo kay Yahweh na may-ari ng ating buhay kasi anytime pwede niyang bawiin ang ating buhay. Lalo na kung halimbawang namatay tayo nang hindi natin kilala ang ating Panginoong Jesus, ay wala tayong repentance, ay mapupunta sa impyerno. Okay, brothers and sisters, napakahalagang scripture na ito or passage na matatagpuan dito sa Matthew chapter 10 verse 28. Itong passage na ito ay sinasabi ito ng ating Panginoong Jesus sa 12 disciples na kung saan ay sinesend niya or inutusan niya ang mga 12 disciples na mag-share ng gospel. Kasi inihahanda na niya yung 12 disciples niya kasi nandoon na yung isinesend niya na kung saan ay magbabahagi ng kanyang salita. At itong sinasabi dito na ating Panginoong Jesus ay ito ay kasabay doon sa persecution. Inihahanda niya yung 12 disciple niya kasi maaaring sapitin nila yung mamamatay sila sa pag-share ng gospel. 'Di ba katulad ni Kirk, 'di ba namatay si Kirk sa pagsasabi ng katotohanan. Siya ay nagstand talaga sa truth at nanindigan ng katotohanan para sa ating Panginoong Jesus. Yung mga namamatay sa gitna ng nag-share sila ng gospel, yun ay mga martyr. Mga martyr sila kung tawagin. Inuwis nila ang kanilang buhay para sa ating Panginoong Jesus. At isa itong karangalan para sa ating Panginoon na magbuwis ng buhay dahil sa nagstand sa truth, sa katotohanan para sa ating Panginoong Jesus. Kasi ang namamatay lang doon, brothers and sisters, ay ang katawan pero ang kaluluwa hindi. Okay? Talagang sasapitin ito ng mga, lalo na yung mga may higher calling na tinatawag na martyr. Okay? Mamamatay sila para sa ating Panginoong Jesus. Darating yung araw na iyon. 'Di ba meron nang nauna, katulad nga sinabi ko kanina si Kurt, 'di ba? Mayroon pa marami pang mga namatay dahil sa pag-share nila ng gospel. Ibinuwis nila ang kanilang buhay para sa Panginoong Jesus. Kahit ng mga apostol noon, yung mga prophet na mga namatay sa pag-share ng gospel. Okay? At malaking gantimpala ang matatanggap nila sa ating Panginoong Jesus sa darating na Judgment Day. Kasi nakasulat yun kung ano yung mga nagawa natin at kung ano yung mga matatanggap na mga gantimpala para sa mga taong naging tapat, na mga servant ng ating Panginoong Jesus. Okay? Brothers and sisters, kaya na-share ko itong passage na ito, itong scripture na ito kasi napaka mahalagang ibahagi ko ito sa inyong lahat kasi darating talaga yung araw na maraming mga mamamatay, lalo na kapag dumating niya yung tribulations, maraming mga mamamatay talaga. At kung maghahari na si Antichrist dito sa mundong ito, ay maraming ibubuwis ang kanilang buhay para lang sa ating Panginoong Jesus. Kaya brothers and sisters, mas mainam na at mas mabuti nang ibigay natin ang ating katawan, mamatay tayo para sa ating Panginoong Jesus, at huwag matakot na mamatay dahil katawan lamang iyan, hindi ang kaluluwa. Okay? Kasi darating yung araw na kapag halimbawang naghari na si Antichrist, okay, darating yung time na yung hindi matatatakan ng mark of the beast, hindi sila makakapunta sa market ng walang tatak ng mark of the beast. So meron darating talaga yung panahon na magugutom. So hanggang saan mo kakayanin yung gutom na yon, or hanggang saan ka mamumuhay, hanggang saan
ka maninindigan para sa ating Panginoong Hesus hanggang sa kahuli-hulihan. Okay? Kaya dapat maging strong tayo at magkaroon tayo ng faith hanggang sa second coming na ating Panginoong Hesus. Mamatay man tayo, pero ang katawan lang natin ang mamamatay, hindi ang kaluluwa. Okay, brothers and sisters, kaya sinasabi ko sa inyo ito ngayon para hanggang wala pang ating Panginoong Hesus ay makapag-prepare na kayo. Huwag na huwag kayo magtatanggap ng mark of the beast kasi mahirap kapag tinanggap nyo yung mark of the beast dahil wala ng second chances kapag tinanggap nyo yung mark of the beast. Napakahirap kapag tinanggap nyo yung mark na yon dahil ang sino man na tumanggap ng mark of the beast ay mapupunta talaga sa nagbabagang apoy. Hindi mo makakapiling ang ating Panginoong Hesus kapag tinanggap mo yung mark of the beast dahil hindi mo nakayanan yung gutom di ba? At lalo na kung halimbawang may anak ka or nagugutom yung mga anak mo, hindi nakatiis, ibibigay mo talaga yung sarili mo, magpapatata ka talaga sa mark of the beast. Kaya yung mark of the beast na sinasabi ay yun ang final na yon na kahahantungan, na yun na yung pinaka final test para sa mga Christians, mga believers at unbelievers, kung hanggang saan maninindigan tayo para sa ating Panginoong Hesus, kung hanggang saan na kaya nating ibuwis ang buhay natin para sa ating Panginoong Hesus. Kaya napaka-importante nitong passage nito. I-meditate ninyo ito ay matatagpuan sa Mateo. Okay, brothers and sisters? So, ayun lamang sa muli. Ito ang inyong kapatid kay Christ Perez Ging, okay? Na kung saan nandito ang Shekinah Panim God Online Ministry na hinihikayat kayong lahat na mag-surrender, mag-repent bago dumating ang ating Panginoong Hesus. Ay samantalahin nyo na habang may oras pa, brothers and sisters, upang makasama mo ang ating Panginoong Hesus dahil malapit na dumating ang ating Panginoong Hesus. Okay? May the grace of the Lord be with you all in your spirit. Shalom, shalom.